Huli kong experience nakamotor dito sa MacArthur, nakamiya pa ako nun eh. Kamusta kaya naka big bike? Ito pala isang station dito oh. Wow, 14.2. Good morning. For today's ride, we are going to Royal Moto Club sa Caloocan. Yeah. Yun. Shoutout sa mga members natin na sina shoutout kay Supremo, shoutout kay Orlin Segment, shoutout kay Invisid, shoutout kay Ridi Chiochan, at shoutout kay Ateris. Para sa inyo to. Tapos na tayo sa expressway, takbong chill lang. Pagas na nga tayo dito. Tingnan natin ang fuel consumption natin. Yung trip B natin saktong-saktong 30 from Caltex Santa Rita to Clean Fuel dito sa Caloocan. Tapos divide lang natin yan sa kung ilang liters of gas ang papagas natin ngayon. Tapos diretso na tayo sa Royal Moto Club kung saan i-meet natin ang NK crew po ulit. Mamaya MacArthur tayo. Tingnan natin magiging difference ng biyahe. 2.1 liters divide natin sa 30. Wow, 14.2. So, nagastos po natin sa toll fee is 155 pesos, tapos 120 sa gas. Total of 270 pesos ang ating paluwas. Ano kaya ang fuel consumption ko ng matraffic pa uwi na monumento, tapos mas matagal yung biyahe? Abangan po natin mamaya. For the meantime, sa gitna ng vlog, punta muna tayo sa NK crew sa Royal Moto Club para alamin yung mga ganap doon. Dahil na-invite po nila tayo. Sa mga members na nag-aabang ng shoutout nila, comment down below at wait nyo lang po dahil nakapila na yan sa mga susunod pang vlog. Maraming salamat sa pagsuporta. Idadab ko na lang tong part na to dahil hindi na ako nakapag-vlog at sure ako na mas maganda pang idab to para mas malinaw kong ma-explain sa inyo yung mga mangyayari dito sa gitna ng ating vlog. Buti merong paresa nakatapat lang ng Royal Moto Club. Saktong gutom na rin kami at nag-breakfast muna. Hey idol! Ikaw. Uy, what's up? Ugay ka daw sa ano? Uy! Hi vlog, welcome to my guys! Pagkatapos kumain, nagkatinginan ng mga accessories and upgrades sa kanya-kanyang motor. Ganito yung example ng stock seat ng 450NK. At ito naman yung customized at may added na foam at isang naka-seat cowl. Ang tulis at ang pogi talaga ng tail end ng 450NK at SR. Pagdating sa side mirrors, nagkabiruan paano daw tumitingin pag ganun lang kaliit. Ayan, may pakending-kending sila, napasayaw-sayaw na. Tapos, nagkaka-relatan din pagdating sa stock side mirror ni 450NK na lumuluwag pag walang tread lock. Buti merong laging may kasama na may dalang basic tools at naayos agad para hindi na hassle pag-uwi. Maya-maya lang, nagkagulatan pa sa isa kong subscriber dahil first time niya daw akong makita in person. Shoutout Gab! Hello! Nagulat ka ba? Sa'yo, di naka-record? Wait, tas yung helmet. Ay, sabi na ikaw eh. Di ba ito nakikita sa personal eh? Ako din, pinapanood din ito. Salamat sir. Ano po name niyo? JB. Shoutout sir JB. Kanina pa kami magkakwentuhan, hindi mo naririnig. Shoutout nga. Shoutout sa asawa ko, salamat pinayagan mo ako mag-ride. Shoutout sa asawa ko, araw-araw mo akong pinapayagan. Shoutout sa girlfriend ko. Nahayaan niya lang ako gawin gusto ko. Yan sana. So guys, shout out pala sa asawa ko na payag siya kahit saan ako magpunta basta umuwi akong buo. Support na rin yung channel ko guys, YouTube channel ko, ABL Moto. Thank you guys! At shoutout ko na rin dito ang isa nating solid subscriber na si Miller. Hindi siya nakapunta. Kita-kits na lang sa mga future tambikes. And then while waiting, sumisikat na yung araw at mainit na. Kaya umakyat na rin kami sa cafe sa taas. Ang ganda ng pwesto at space. Nakita ko rin dito ang mga stickers ng iba pang motovlogger. Pati na rin yung kay Boss Reed. Buti may space pa at nagdikit na rin tayo. At nag-abot na rin ako uli ng stickers sa ibang member pa ng NK Crew.
Thanks nga pala kay Sir Javiso from SR Squad para dito sa sticker ng NK Crew. Sana'y ma-meet din natin sila soon sa Tambike at Rides. At maya-maya lang, nag-start na mag-present si Sir Johar King ng Royal Moto Club at owner din ng SUS Performance Exhaust. Kung ipopost or screenshot nyo po itong pictures, mababasa nyo pong ang sulit ng offer nila. Mapapaisip ka na nga lang na kung may malapit lang sanang branch sa inyo, matik nag-join ka na. And good news po, nagtatayo na sila ng additional branches sa South at sa North. Next sa presentation ay about sa Reso Intercom na ang premium ng build dahil made by DJI din pala to. So talagang expect nyo na quality intercom to. Post nyo lang po yung video para makita nyo yung mga pictures sa box. Wala pang SRP price pero meron ng introductory price na 12,500. Pagkatapos nagtanong tayo kay Sir Johar King na baka pwedeng makapag-review nito at makabili din after. Pumayag po siya. Wait lang daw nating mabalik yung demo unit. Wait nyo po na mablog natin tong Reso Intercom sa channel. Pagkatapos ng presentations at mga questions, bumaba na kami sa lunch area kung saan may billiard, may display ng mga motor ng members na for sale na rin. Tapos pinakita yung bago nilang service na dyno at remap na iisa na lang ang presyo, hindi katulad sa iba na magkahiwalay pa. Price idea daw po, 20,000 pataas. At meron na po sila agad format sa bagong CF Moto 675 NK at SR, pati sa Kawasaki bikes and other brands. Meron din silang detailing like ceramic and PPF, wash area at mechanic area. May balancing na rin soon at supplier na rin nila ang Takara. O diba, nandito na ata lahat ng kailangan mong service. Isama mo ba dyan yung free bike hauling within 30 kilometers? 50 pesos per kilometer additional pagka mas malayo. Tapos pati yung mga PMS ng bikes, pati yung parts, ma-order nyo rin po sa kanila. Sarado po sila pag Sunday. Nag-o-open lang sila pag maraming nagpa-schedule na magpapagawa. At nasakto po na merong mechanic that day kahit Sunday. Sinubukan na rin natin ang service nila na nagpa-clean tayo ng chain ni Z1000. At di na po tayo pinagbayad. Salamat Royal Moto Club, isa po yan sa mga perks and discounts pag member na po kayo. Kaya tara, magandang mag-visit and mag-inquire na rin po kayo dito. For me, laking bagay ng mga discounts and free services pagka member na po kayo. At nagustuhan ko lalo yung sa insurance benefits. Pili na lang kayo kung Platinum or Royal Pass. Sumunod nito ay nagparapol na ng t-shirt and items si President Paul ng NK Crew. At kita ang saya nilang lahat, lalo na sa mga nalaman nila about sa Royal Moto Club Philippines. Ang sulit at ang ganda talaga ng mga offers nila. Kaya isa na rin po tayo sa mag-a-avail ng Royal Pass. Maraming salamat po ulit. Balik na po tayo sa content natin pagdating sa pagbiyahe. So dito po ay pagkukumparahin natin yung biyaheng pauwi ng Bulacan at paluwas ng Caloocan na dumaan ng expressway at dumaan ng service road na MacArthur Highway. Tignan po natin yung gastos, yung oras ng biyahe, at kung ano yung fuel consumption na nakompute ko kay Z1000. Sana po nagustuhan niyo yung pagkaka-explain ko sa inyo dito sa Royal Moto Club. At nakasama po natin ulit ang grupo ng NK Crew. Maraming salamat, especially kay President Paul, dahil welcome pa rin tayo sa NK kahit na nabenta na natin si 450 NK. At ayun, thank you po sa nakausap natin na si Sir Topper. Isa po siya sa sales ng CF Moto, sales manager. Pwede raw po tayong pumunta sa CF Moto para i-vlog yung showroom. Pagka nagustuhan po yung vlog natin, baka pahiramin din daw po tayo ng mga unit like 675 NK, 675 SR. Quick shoutout tayo sa mga first na nag-comment dun sa last vlog natin sa ZX10R. Shoutout kay Lloyd, siya po yung unang nag-comment, mas mabilis pa daw siya sa 10R. At sa public subscriber po, shoutout kay Kimi, siya po yung unang nakapag-comment. Ganda daw ng content, salamat. Shoutout kay Invisid, shoutout kay Bino. Natuwa siya, 6R pa rin daw ba nasa isip ko? Last vlog nung Marilaki. Shoutout kay Stepan Moneba. Congrats daw sa 10k sub, salamat. Shoutout kay 636 Motovlog, pa-review naman ng 6R Idol Motowell. Yes, next month po mag-review na tayo ng ZX6R. 1 week po na sa atin pag natuloy. At yun po kay Boss Roji, maraming salamat. At sa kanilang business po na RCTC Temperature Control sa mga nainitan po sa panahon ngayon. Palinis nyo lang po yung aircon sa kanila, may home service sila, mura lang po. Nagbebenta rin po sila ng mga aircon at marirecommend po nila talaga yung pinaka the best na aircon para sa inyo. Shoutout kay JM Revilla, sarap panoorin habang kumakain, solid. Shoutout kay Jeans Kiboy, another one daw.
Ayun, shoutout ulit kay JMSB. 2 beses pa raw nag-greet sa birthday niya last vlog. Thank you rin daw, sabi ni Kelly George. Shoutout daw. Shoutout kay Amy's Child. Congrats daw kay Boss Dos J. At sunod-sunod daw yung upload. Shoutout kay Bocchi. Napa-assume daw tuloy siya na bebenta ko na sa C1 Zone. Tignan natin, pero syempre mahirap pa rin naman na magbenta ulit ng bike. Shoutout kay Darren C. Diyan na raw po kinuha sa Baliwag branch yung 450 SR. Ngayon, magma-MacArthur tayo. Magsa-service road tayo. For sure, mas matagal yung biyahe. Tignan din natin kung mas malakas yung fuel consumption dahil nata-traffic. Pero wala tayong babayarang toll fee. Tara, pagkumparain natin gaano kalaki yung difference nung dalawang magkaibang way para makaluwas dito sa Caloocan from Bulacan. Thank you sir sa naglinis po ng ating chain. Hindi na po tayo pinagbayad and maraming salamat po. Magkano rin po yun. Tignan natin anong oras tayo makakarating dun sa Caltex na pinagpagasolinahan natin kanina. MacArthur Gaming. Pero skip lang natin bawat bayan para di kayo mainip sa biyahe at ma-look forward natin agad yung result. Anong pili mag-service road at pagkatapos anong pinagkaiba sa naka-expressway. Diretso na po ito ng monumento. Huli kong experience naka-motor dito sa MacArthur, naka-Mio pa ako nun eh. Kamusta kaya naka-big bike? Ano naka-Mio ko, gusto ko makapag-expressway nun eh. And lately, puro expressway din na experience ko nung nagka-big bike ako. Ngayon, kamustahin natin uling balikan yung experience sa makapag-service road MacArthur Highway. Bakbakan Gaming. Dahil marami tayong kasabay at mainit at may mga lubak at traffic lights. Nakalagay ng traffic dito. At kamusta kayong sumingit-singit ng medyo mas mahirap dahil mas madali sa Mio? Dahil big bike to, di tayo basta-basta nakakalusot, no? Well, depende sa rider yun. Kagandahan po dahil Sunday ngayon, mukha pong hindi ganun ka-traffic, ano? Moving naman kahit na medyo marami tayong kasabay sa daan. Uy, palang-palo yung motor. Purple Rider, Tatay Dan. Wow, shoutout Tatay Dan. Buti Sunday, wala pang mga pasok estudyante, hindi ganun ka-traffic. Yung inip, di pa naman sobrang sakit, kaya pa naman. At ayun na po, na-experience natin ang mga lubak-lubak. Checkpoint. Kala ko mababara na naman tayo eh. Medyo maluwag-luwag ano. Para sa mga araw-araw na bumabiyahe dito sa Valenzuela. Kamusta po sa inyo na nakikita nyo sa vlog na dinaanan din natin ulit. Na dating nakamiyo ko, wala pang nanonood sa akin. Ngayon naka big bike tayo. May manood kaya ng content natin na to at kamusta naman kaya sa inyo. O pwede na ako ulit pumasok ng NLEX dito sa part na to. Pero diretso lang tayo service road. Laban natin to. Ain't it? Ito lang ang nakakabulaga dito. Pagliko mo kung kago pa ba yung traffic light. Ayan, nakago pa naman. Dito ako mahataw nun. Pag gabi-gabi na, naka-Mio ako eh. Babad 100 si Mio at ang bilis sa peeling. Well, sa bagay, yung 100 sa kotse sa mga scooter, small CC displacement, mabilis po talaga sa peeling, no? Sa big bike, kaya parang wala lang kasi saglit lang kunin eh. Tapos isang bitaw mo lang ng throttle, nagme-minor na, bumabagal na rin. At makikita na rin po pala natin dito ano yung itsura ng mga update sa Riles. Sarap ng ganong power, napapasok mo agad, nangyhahabol agad natin yung mga mabibitin tayo. Cute dito eh, dalawa yung traffic light eh, kaya di ka rin makakapagmadali eh. Grabe, tagtag pala magpabilis dito. Oh, nandito na ako agad? Pamarilaw na? Ganun lang kabilis. So, ibig sabihin, hindi tayo ganun na traffic masyado. Ito pala isang station dito oh. May Kawayan Station. Tapos next Marilao. Nakakatuwa naman, hindi tayo masyado nainitan ano. Ang daming motor dito. Partida, hindi pa po yan rush hour oh.
tipo ng kasabay na pagka nakamiyo tayo, panigurado mga sisipakin tayo eh. Dire-diretso hataw eh. Based sa feeling ko, mukhang makakatipid nga kayo pag nag-service road kayo. Basta hindi traffic. Boom! Grabe na mga backfire yan. Relax lang si Z1, grabe. At dito po, shoutout ulit kay Ride and Play, kay Boss Joven, no? Dito pala siya dati. From Laguna, binabiyahe niya, naka-NMAX. And shoutout na rin ulit kay Miller. Sayang di ka nakapunta. Kita-kitsa lang next time. Grabe, bilis naman po. Bukawi na tayo. Ito po ay banda na papunta na ng Philippine Arena. At next na po natin after ng Bukawi is Balagtas. Ayan, pag kumanan kayo dyan, sa mga gustong pumunta ng Philippine Arena na hindi dumaan ng expressway, pwede rin ako uli pumasok dyan para mag-expressway na pa uwi. Pero dediretso natin to. Okay naman, yung init, okay lang din. Siguro pag huminto, grabe siguro init na ito. Pero dahil yung pagka-traffic niya or yung biyahe natin, tuloy-tuloy lang. Sarap, okay. Uy, look at that guys. Kita nyo ba yan sa camera? Dami namin nakamotor, nakapila dito. Yun, naramdaman ko yung init. Pero kaya pa, hindi pa siya yung init na masakit. Balagtas na po tayo, konting kembot na lang. Hindi ko na nabombahan si Boss Max, shoutout. Tara, sa panghataw. Grabe ba? Tagal na din nag-chill doon ah. Okay, bigyan ko na kayo ng idea. Mas napagod yung kamay ko dahil sa pag-control ng throttle. Gigento na po tayo. Konti na lang. Medyo mas nauhaw ako dito sa MacArthur. Hindi siya ganun ka-traffic, saka medyo mataw din tayo. Saka di nagkakalayo yung distance sila. Ito po, Santa Rita na po ito. Malapit na tayo sa Caltex na pinagsimulan natin. That anticipated yung mga ganong motor kahit na di nagsisignal. Basta nasa gilid sila, anytime pwede silang gumilit. You know, dyan sa ano tayo dumaan kanina. Malamang nasa bahay na ako nagpapahinga. And Lex, congrats guys, nakaya natin mag-service road ulit. At ilang oras lang ba natin tinakbo? Eto po, kung anumang oras pagdating natin doon sa Caltex. At kung anong oras kanina nung nag-NLEX tayo na chill ride lang, na 14.2 kmpl fuel consumption. So mangyayari pala, pwede palang magkalapit ng
travel time yung service road at NLEX kung bibira ka sa service road tapos chill ride ka sa NLEX. Pero sa airport, syempre mas may airport sa service road nun, pero sa NLEX chill ka lang nun. Tingnan natin kung anong pinagkaiba naman nila ng tipid sa gasolina. Saka natin i-add yung sa toll fee. 101 temperature. Time check 11:39 AM. Alright, same na same lang nung kanina. Ba, mas mura pa ang gasolina? Ay hindi, sa litro tayo magbase kasi iba sa EDSA no? Sa YouTube sir, baka mamayang gabi upload ko rin. Or bukas. YouTube at Facebook. And shoutout Sir John Marie and Jason, thank you po. Yung kanina, saktong 30 kilometers. Ito, 31.4. Divide natin sa... Aba, matipid pa sa service road. Kahit tumataw na tayo. Siguro dahil may pahinga yung throttle, no? Siguro malakas ang laging nakapiga. Kahit na chill ride lang sa expressway ng 100, siguro bawasan mo pa ng hanggang 80. Yun siguro talaga yung magiging matipid ka na sa expressway. Nagsi-60 naman pala to kahit cut delete. Bulik. Ay sige sir, okay na po. Thank you po. Salamat sa mga umabot sa dulo ng video natin. See you on the next vlog.